sa poon ay manatili. Siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, "Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong itinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking alaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, "Panginoon, heto po ang binigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. "Alam ko pong kayo'y mahigpit," aniya. "Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo." "Masama at tamad na alipin," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sinsanay may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya
at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kapag narinig natin ang ating ebanghelyo, maiisip agad natin yung mga talentong ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Narinig natin na ang Panginoon sa talinghaga na ibinigay ni Jesus ay aalis at matagal na mawawala. Kaya ninais niyang bigyan o mahala ang kanyang ari-arian sa kanyang mga alipin. Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Tayo bilang mga anak ng Diyos ay binigyan ng kalayaan. Ang ating Panginoon ay hindi isang ama, kundi siya tulad ng isang tao kinokontrol ang bawat galaw natin. Ang Panginoon ay hinahayaan tayo sa ating buhay. Kaya dahil sa kalayaang iyan, tayo ay may tungkulin at may responsibilidad sa ating mga sarili. Kung ating isipin, masasabi natin, napaka-unfair naman. Bakit hindi pantay-pantay yung binigay na salapi sa 3 alipin? Baka kung pantay-pantay sila, hindi yung nabigyan ng 1,000, kung nabigyan siya ng 5,000, baka gagawin din niya ang tulad ng ginawa ng 2. Kung ating titingnan, ito ay kalooban ng Diyos. Ang lahat ay biyaya. At ang kagandahan sa biyaya ay ito ay nagiging totoo lamang kapag ito ay nakita natin sa ating buhay. Kahit pa ibinigay sa atin ng Panginoon, kung hindi naman natin nakikita, hindi natin nare-recognize yung biyaya niya sa atin, hindi ito magiging biyaya. Ito ay dahan-dahang mawawala. Kaya, ang paalala sa atin ng ating Panginoong Hesus ay tingnan mabuti sa ating buhay. Ano nga ba ang mga biyayang ating natanggap? At kung minsan, hindi natin maiwasan na ikumpara ang ating mga sarili. Marahil marami sa atin nakatanggap ng, katulad nung nakatanggap ng 1,000 piso. Kunti lang sa akin kumpara sa iba. Kung ganun po ang pag-iisip natin, mas lalo tayo hindi makakagawa ng mga bagay para sa Panginoon at sa iba. Sapagkat kahit gaano man kaliit sa ating paningin ang biyaya ng Panginoon, kung ito ay makita at ating gagamitin, magugulat tayo sa magiging epekto. Ngayon, madami sa ating mga kababayan ang nakaranas ng hirapan dahil maliban sa COVID-19, ang daming bagyong dumaan sa atin at sa bandang norte, sa Cagayan, ay napakalaki ng baha. Lubog na yung mga bahay, marami nang namatay. At kung ating titingnan, ano ba ang maitutulong ko? Naghihirap din ako, walang-wala din ako. Pero kung titingnan natin sa ating buhay, marahil may mga bagay, hindi man material, na ating maitutulong sa kanila. Kung meron tayong mga kakilala, pwede tayong pag-agkayat na tumulong upang kahit konti ay patuloy tayong makatulong. At kapag pinagsama-sama, ito ay makakadulot ng pagbabago, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. At marahil ang panghuling paalala o mensahe ng ating Ebanghelyo
ng ating mga pagbasa ay huwag tayong matakot. Ang naging kasalanan ng aliping nakatanggap ng 1,000 piso ay ang matakot. Natakot siya na baka pagbalik ng kanyang Panginoon ay wala na siyang maibigay. Kaya itinago niya ang salapi. Marahil sa ating buhay, madami din tayong takot. Yung iba, takot nang magtiwala kasi nasaktan. Yung iba, takot nang magmahal kasi niloko. Yung iba, takot nang umasa kasi pinaasa. Isang makikita natin sa patalastas ng sabon na panlaba ay yung mga bata ay hinahayaang maglaro sa putikan para mag-enjoy. Di bali nang madumihan ang kanilang mga damit. Ganun din sana tayo. Huwag tayong matakot na magtiwala muli. Huwag tayong matakot na magmahal. Huwag tayong matakot na umasa. Sapagkat hinahayaan tayo ng Panginoon na gumawa ng mabuti upang makapagbigay